cross before me, the world behind me. I fix my eyes on Him, my Creator, my living Savior, forgiver of my sin. Oh, The cross before me, the world behind me. I fix my eyes on Him, my Creator, my living Savior, forgiver of my sin. I'm following Jesus. I'm following Jesus. I'm following Him today. I'm following Jesus. I'm following Jesus. The Bible, yes, that's the book for me. I sit alone on the Word of God. The Bible. The Bible, yes, that's the book for me. I sit alone on the Word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I sit alone on the Word of God. The Bible. Read it backwards, read it forwards, read it backwards. I for your insides, for your outsides, for your insides. A, make you brave, make you bold, make you brave. L, E, love forever, ever, ever. B, read it backwards, read it forwards, read it backwards. I for your insides, for your outsides, for your insides. B, make you brave, make you bold, make you brave. L, E, love forever, ever, ever. The Bible, yes, that's the book for me. I sit alone on the Word of God. The Bible, the Bible, yes, that's the book for me. I sit alone on the Word of God. The Bible. Masiglang araw mga bata, ako nga pala si Kuya Raymart, ang inyong makakasama ngayon sa icebreaker natin. At ang ating icebreaker ngayon ay pinamagatang Finding the Missing Letter. O sa Tagalog, ibibigay nyo lamang kung ano yung nawawalang letter o letra sa mga words na ipapakita ni teacher. No? At meron naman papilian na ipapakita, ipa-flash sa ating screen, at kailangan nyo lamang hanapin kung anong letters yung nawawala para mabuo yung mga salita. At yun, wag na natin patagalin pa. Simulan na natin ang ating icebreaker. At ito yung unang salita na nawawala yung letra. Ayan, ano kaya yung nawawalang letra dyan? Diba? May clue si Kuya Raymark. Yan, Tagalog word siya. Tama, ito ay magdasal. Tama, yan yung magdasal, no? At ito naman ang pangalawang salita. Medyo mahaba siya, pero ito yung ginagawa natin kapag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Yung iba dito, hindi pa sila marunong, pero kapag sila ay nag-aral na, sila ay matututong tama, ito ay magbasa ng Biblia. Pangatlong salita.
Ayan, ano kaya yung nawawalang mga letters dyan para mabuo yung isang salita? Yan ay ginagawa mo sa ibang tao. Ito ay mahalaga. Mahalaga na dapat ginagawa natin ito sa ibang tao para mapapurihan ang ating Ama na nasa langit. Ano kaya yung mga kids? Very good! Ito ay mahalin ang kapwa. Mahal mo ba ang iyong kapwa? Mahal mo ba yung katabi mo ngayon? Very good kung ganon. At ito naman ng pang-apat natin na salita. Ayan. Yan yung dapat nating ginagawa kapag meron tayong nakaaway. O merong may nang away sa atin. Dapat yan yung ginagawa natin. Ano kaya? Tumpak, ito ay magpatawad. Ayun. At sa panghuli nating salita, isa ito sa mga dapat nating ginagawa kapag tayo ay nakikipagkasundo. No? Napag-aralan pa lang natin ito nakaraan. Ano kaya to? Ito yung ginagawa natin na para makapag-ayos ka agad at magbati agad kayo kahit siya yung may kasalanan. Ito dapat ang ginagawa mo. Magaling mga bata, ang panghuli nating salita ay magpakumbaba, no? At ang nawawala niyang letters ay letter A, M at B para mabuo ang magpakumbaba. Ayun mga bata, sa ating icebreaker ngayon ay yung mga words at na hinulaan natin, binuo natin, ay may kinalaman ito sa pag-aaralan natin mamaya. Kaya gusto ko yung mag-focus at makinig ng mabuti sa teacher na susunod sa akin. Ay kayo ay galingan ang pakikinig para matandaan nyo ang mga ituturo niya at may tanim ito sa inyong mga puso. Good luck! Isang pinagpalang umaga kids, tayo muna mag-pray bago tayo mag-worship sa ating Panginoon. Ating ipikit ang mata, iyuko ang ulo at hawakan ng dalawang kamay. Panginoon, salamat po sa umagang ito at sa lahat ng biyayang patuloy mong pinapagkaloob sa amin. Dalangin ko po na patuloy niyo pong ingatan at gabayan yung bawat isa po sa amin. Sa bago po namin matututunan sa araw na ito, I pray na mailagay ito sa aming puso nang sa gayon, patuloy po namin itong maisagawa. Maraming salamat po. Dalangin ko din po na ikaw yung siyang mauna sa lahat na magtuturo sa amin sa araw na ito. Ingatan niyo po at pagpalain pa bawat isa po sa amin. Ito po yung aming panalangin na may kasamang pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Tara na kids, mag-worship na tayo sa Lord. Let us worship the Lord and let us rejoice in His presence. Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina sama-sama, awitin natin siya. Para patang iyong kamay, itaas
kayo? Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Teacher Ems. Pero pwede niyo akong tawaging Tita Ems. So ako ang makakasama niyo para sa ating bagong pag-aaralan para sa araw na ito. Excited na ba kayo mga kids? Sige nga, kung excited na kayo, ano ang kailangan? Ang ating mga mata para makapag-focus at ang ating tenga upang tayo ay makapakinig ng maayos. Pero ang pinaka-importante ay ang ating puso nang sa gayon ating maisabuhay o maisapuso ang bawat matututunan natin sa araw na ito. Okay ba yun mga kids? So dapat ang bawat natututunan natin, ina-apply natin yon sa ating buhay. Nang sa gayon, hindi natin ito makakalimutan. So alam nyo ba, ngayong araw na to ang huling linggo ng buwan ng June or ng buwan ng Hunyo. So ibig sabihin, ngayong araw na ito ang huling linggo na pag-uusapan natin yung patungkol sa pakipagkasundo sa iyong kapatid. Kaya makinig ng mabuti mga kids ha. So yung title natin para sa araw na to ay patungkol sa makipagkasundo sa iyong kapatid bilang utos ni Kristo. Okay? So yung unang linggo, 'di ba? Unang linggo, yung title nun ay patungkol sa paano makipagkasundo. So natutunan natin doon kung anong ibig sabihin ng pakikipagkasundo. Diba? At paano makipagkasundo? So, diba, ang ibig sabihin ng pakikipagkasundo ay reconciliation. So, ibig sabihin, ang pakikipagkasundo ay pakikipag-ayos sa iyong kapatid o sa iyong kapwa para magkaroon ng maayos na relasyon. Tandaan mga bata So, pangalawa ay kahalagahan ng pakikipagkasundo. So, nalaman natin kung ano yung kahalagahan nito. Ano yung maitutulong nito sa ating buhay. Diba? May 5 M yun? Natatandaan nyo ba mga kids? So, yung huling M ay upang mapalapit sa Diyos or mapalapit sa Diyos. Okay? So, pangatlo ay mga hadlang sa pakikipagkasundo. So, marami rin tayong natutunan kung ano ba yung mga hadlang sa pakikipagkasundo. So, isa na dun yung pagmamataas. Diba? Mga bata? So, kaya dapat makinig ngayon para mas marami pa tayong matutunan. Dahil ito ang makipagkasundo sa iyong kapwa bilang utos ni Kristo. So, hindi lang pala tayo makikipagkasundo o makikipag-ayos sa kapwa natin nang basta-basta lang. Ito pala ay utos ni Kristo. Diba mga bata? Itinuturo namin sa inyo na ang bawat utos ni Kristo ay para sa ikabubuti natin. At hindi lang yun, merong kalakip na gantimpala para sa atin. Okay mga kids? So mga bata, sa ating pag-aaralan para sa araw na ito, ating sasagutin kung paano nga ba makipagkasundo sa iyong kapatid bilang utos ni Kristo. Okay? So atin munang pakinggan yung talata na babasahin natin ngayon na ipapakita dito kung sino ang ating best example. No, ang pinaka-best or pinaka-halimbawa ng reconciliation ay si Jesus Christ. Kaya pakinggan natin yung talata na ito mga bata So kung may mga Bible kayo sa inyong tahanan, kunin nyo yun mga kids sabayan nyo ako sa pagbabasa nito. So, makikita natin yung talata nito sa mga taga-Pilipos, Kabanata 2 o Chapter 2, verses 5 to 11. Kabanata 2, talata 5 hanggang 11. Ayan, so makikita nyo sa ating screen. Kahit nandyan yan yung mga talata na yan, pero request ni Tita Ems, no, buksan nyo sa inyong mga sariling Biblia at ating basahin bilang tinuturuan namin kayo kung paano magbasa ng Biblia. So makinig ng mabuti mga kids at inyo ding basahin. So sabi dito sa mga taga-Pilipos, Kabanata 2, talata 5 hanggang 11, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at
naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao. At nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya. At naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay ang kanyang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikalaluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Ayan, so nakinig ba mga kids? So ngayon, ating alamin sa talatang napakinggan natin kung paano ipinakita ni Jesus, kung paano nga ba tayo makipagkakasundo sa ating kapatid bilang ito ay utos niya. Makinig ng mabuti mga kids ha. So number 1 ay mag-isip ng tulad ni Kristo. Okay, gawin nyo nga yung ginawa ko. Number 1, mag-isip ng tulad ni Kristo. Kasi sabi sa verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan ng tulad kay Kristo. So ang kaisipan ng tulad ng kay Kristo ay makapagbibigay ng kapayapaan sa atin at makakagawa tayo ng tama sa ating kapwa. Dahil ipinakita ni Jesus na kung paano siya mag-isip at kung paano makakamtan ng bawat tao ang kapayapaan. Okay? So pangalawa, magpakumbaba. Sige nga mga bata, lagay niyo yung kamay niyo sa inyong tiyan at magpakumbaba. Okay? So, sabi sa verse 6, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Diba? So, nagpakita ng pagpapakumbaba si Jesus Christ. So, kung kaya tayo man ay matutong maging mapagpakumbaba. Dahil sabi nga sa talata sa Biblia, ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang nagpapakababa ay itataas. At ang nagpapakataas ay ibinababa. So, syempre, doon tayo sa ang Diyos ang magtataas sa atin. Okay? So, kapag tayo ay nagpakumbaba, hindi ibig sabihin na talo tayo. No, na nakakahiya tayo. So, mata ng ating Diyos Ama, tayo ay nanalo at matagumpay. Huwag nating isipin na ito ay tayo ay natalo, nakakahiya, diba? Isipin natin kung paano tayo itataas ng Diyos sa pagpapakumbaba na ipapakita natin. Okay? Pangatlo ay isang tabi ang karapatan. Isang tabi ang karapatan. Okay, gawin nyo nga. Isang tabi ang karapatan. Okay, so sabi sa verse 7, sabi doon, sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. So, ang estado natin sa buhay, mga bata, o yung mga karapatan natin, ito ay hindi basihan upang kung sino ang unang makipagkakasundo. Ang mahalaga, tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos. Diba? Kung nais niya tayo ay makipagkasundo, dapat hindi natin ipapakita na kahit tayo ay matanda o nakakatanda, no? Or tayo ay bata, tayo yung nasa posisyon, magpamataas tayo. Hindi tayo makikipagkasundo. Diba? So, isang tabi ang karapatan. Okay? So, meron pa. Pang-apat ay harapin ang kasalanan. Ito yan. Harapin ang kasalanan. Okay? Harapin ang kasalanan. Dahil sabi sa verse 8, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. So, ang bawat kasalanan na ating nagawa ay may kalakip na parusa. So, kaya sa ating pakikipagkasundo sa ating kapatid ay hayaan natin ang Diyos ang gumawa o humusga. No? Harapin natin anumang parusa ang ating kasalanan na nagawa sa ating kapwa.
no? So hindi dapat natin ito tinatakbuhan. Hindi dapat tayo natatakot. 'Di ba? So panglima, naisin ang maayos na relasyon. Okay, ganito naisin ang maayos na relasyon. Sabi sa verse 11, at para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Hesus Kristo ang Panginoon. No? So bilang lahat tayo ay sumasampalataya at naniniwala na si Kristo ang Panginoon, marapat lang na nakatanim sa ating puso ang pagkakaroon ng maayos na relasyon sa ating kapatid o kapwa. Dahil sila man ay mahal ng ating Diyos. Kaya yun dapat yung ating ninanais. Okay? Na meron tayong maayos na relasyon. Pang-anim, last na to mga bata. Magpakita ng pag-ibig. Ayan. So, ilagay niyo sa mata niyo magpakita ng pag-ibig. Okay? So, tayo ay magpapakita ng pag-ibig ng katulad ni Kristo. Dahil siya ang unang tumanggap at nagpatawad sa atin kahit na anuman ang kasalanan na ating ginawa o nagawa, no? At ating pinagsisihan. So, tandaan mga bata na kung gaano tayo kamahal ng ating Diyos. So, ito, inuutos to sa atin ni Kristo para sa ikabubuti natin. Ulitin natin mga bata, paano nga ba tayo makipagkakasundo sa ating kapatid bilang utos ni Kristo? So kapag sinabing utos ni Kristo, wala tayong choice, okay? Dapat natin itong sundin dahil walang utos si Kristo na ikakasama natin. Ito ay para sa ikabubuti natin at makakamit natin yung gantimpala na nagmumula sa Kanya. Okay? So yung una is mag-isip ng tulad ni Kristo. Mag-isip ng tulad ni Kristo, magpakumbaba. Pangatlo is isantabi ang karapatan. Pang-apat is harapin ang kasalanan. Panglima, naisin ang maayos na relasyon. Next is yung pang-anim, magpakita ng pag-ibig. Okay? Kasi ang pakikipag-ayos natin ay pagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa at pag-ibig natin sa ating Panginoong Hesus Kristo. Okay? So tayo ay dadako na sa ating talatanungan. At alam ko naman marami kayong natutunan sa ibinahagi ko kanina. Kaya huwag mahiyang mag-comment, no? I-comment nyo ang sagot sa aking mga tanong. So madali lang naman to mga bata kasi ito ay fill in the blank, no? Or kukumpletuhin nyo yung talata na makikita nyo dyan sa ating screen. Okay? Ano yung kulang dyan? So, syempre, bibigyan ko kayo ng choices na A ba ito or letter B para hindi kayo mahirapan mag-comment. And of course, sa physical service o yung face-to-face Sunday school, inyong dapat sasabihin yung salita na yon. Okay, mga kids? So, ngayon, tanong number 1. Mag-isip ng blank. Mag-isip ng blank. So, yung mga yan ay natutunan natin sa paano makipagkasundo sa ating kapwa bilang utos ni Kristo. Okay? Mag-isip ng blank. Letter A, tulad ni Kristo. Letter B, tulad ng kapatid mo. Very good mga kids! Letter A, mag-isip ng tulad ni Kristo. Pangalawang tanong, mag-blank. Letter A, mag-mataas. Letter B, mag-pakumbaba. Very good! Letter B, magpakumbaba. So, dapat tayo ay palaging nagpapakita ng pagpapakumbaba sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Okay? Pangatlong tanong. Isantabi ang blank. Isantabi ang blank.
Letter A, kasunduan. Letter B, karapatan. So, paano makipagkasundo? Isang tabi ang blank. A, kasunduan. B, karapatan. Very good, kids! Isang tabi ang karapatan. Letter B. Ika-4 na tanong. Harapin ang blank. Harapin ang blank. Letter A, kasalanan. Letter B, kabutihan. Ano ba yung haharapin natin? No? Yan ay kung paano is nakipagkasundo bilang utos ni Kristo. Letter A, kasalanan. Letter B, kabutihan. Very good mga kids! So dapat ating harapin ang kasalanan bilang tayo ay sumunod sa utos ni Kristo. Okay, na makipagkasundo sa ating kapatid. Okay, pang-5. Naisin ang maayos na blank. Naisin ang maayos na blank. Letter A, relasyon. Letter B, realidad. Ayan. So, comment mga kids. Very good. Naisin ang maayos na relasyon. Okay? Paano yun? Diba? Naisin na maayos na relasyon. Pang-6. Last na to mga kids. Magpakita ng blank. Ano yung pang-6 sa ating paano makipagkasundo sa ating kapatid bilang utos ni Kristo? Letter A, masama. Letter B, pag-ibig. Very good! Napakadali lang, di ba mga kids? Magpakita ng pag-ibig. Di ba? Magpakita ng pag-ibig. Okay? So, good job mga kids! So, ang utos ni Jesus na makipagkasundo sa iyong kapatid ay pagpapakita ng dakilang pag-ibig natin sa Kanya. So, dapat tayo ay mamuhay ng may kapayapaan. Okay? At pag-ibig ni Kristo, syempre. So, dapat wala na sa atin yung nagkakagalitan, nagkakaselosan, at nag-aaway-away. Tandaan mga bata, piliin lagi ang magpakita ng pagkakaisa, pagpapasensya, mahabang pangunawa sa iyong kapatid. Okay? So, tandaan mga bata na kung paano talaga tayo makipagkakasundo sa ating kapatid. Okay? So, dapat tayo ay may pagkukusa. Dapat tayo ay maging mapagpakumbaba sa lahat ng oras. Isang tabi yung issue, no? Isang tabi yung nasirang relasyon, okay? So, dapat may ayos natin ito bilang susunod tayo sa utos ni Kristo. At mahalaga mga bata, matuto tayong mag-accept. Okay, i-accept natin yung sitwasyon, yung magiging resulta nito bilang tayo ay nakikipagkasundo. At tandaan mga bata, dapat binavalue o pinapahalagahan natin yung relasyon na meron tayo sa ating kapwa. No? Nang sa gayon, may ipakita natin yung pag-ibig ni Kristo at magkaroon tayo ang bawat isa ng kapayapaan. Okay? So, hindi naman nakakahiyang mag-sorry. No? Hindi rin nakakahiya na ikaw yung lumapit at magpakumbaba. Di ba mas nakakahiya yung magmataas? No, maging makasarili. Diba? So, mas nakakahiya yun mga bata. So, kung meron man kayong nakaalitan or nakaaway, so kayo na yung magpakumbaba. Lumapit sa kanila. No, harapin nyo ito ng buong tapang dahil hindi po yun nakakahiya. Dahil ang Diyos ay matutuwa at nakikita niya ang inyong mga ginagawa at kayo ay kanyang pagpapalain. Kaya wag matakot mga bata dahil lagi niyong kasama ang Diyos. Okay, so bago tayo matapos mga bata, may warning lang. No, ito yung warning o babala. Hindi dapat ipinagwawalang bahala ang hindi pakikipagkasundo sa kapatid. Okay, kasi hindi natutuwa ang Diyos sa ganitong pakiramdam. Okay? So hindi tatanggapin na o kalulugdan ng Diyos ang iyong handog. Kunwari, magbibigay ka ng offering sa Kanya, meron ka namang kagalit,
No, so hindi yun tatanggapin ng Diyos hanggat hindi mo naaayos yung relasyon na yon. At hindi papansinin ng Diyos ang mga ginagawa mo para sa Kanya, gaano man ito karami. Okay, dahil gusto ng Diyos magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong buhay, no? At maging maayos ang relasyon natin sa tao, kasi kung maayos ang relasyon natin sa Diyos at kung maayos ang relasyon natin sa ating kapatid, magiging ayos din ang relasyon natin sa Diyos, no? Magiging maayos din tayo sa harapan ng Diyos. So, ang pakikipagkasundo ay may kalakip na kapayapaan sa buhay. Ito ay nagmumula sa Diyos, kung kaya ma-enjoy ito sa anumang sitwasyon na meron ka. So, tandaan din na kapag utos ng Diyos, dapat immediate na pagsunod, hindi na dapat pinag-iisipan pa, no? Kasi ito ay para sa ikabubuti natin, okay? So mga bata, mahalaga ang pagsunod sa bawat utos ni Kristo at ito ay magdudulot ng pagkakaisa sa bawat tao. Kaya ngayon mga bata, kung meron man kayong mga kagalit ngayon or alitan, hindi pa napatawad, no? Or nahihirapan kayong lumapit, humingi ng tawad sa kanila, halina't mag-pray kasi wala namang imposible sa Diyos. Tayo ay Kanyang gagabayan at tutulungan sa lahat ng oras basta tayo ay manalangin sa Kanya. Okay? Paano mag-pray mga kids? Close your hand, bow your head, at close your eyes. Sundan nyo si Tita Ems mga kids ha. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa itinuro nyo sa amin sa araw na ito. Dalangin po namin, patawarin niyo po kami kung kami man ay nagpakita ng pagmamataas. Nais po namin na magkaroon kami sa aming puso ng pagpapakumbaba at tapang upang gawin ang pakikipagkasundo sa aming kapwa. Panginoon, dalangin po namin yung iyong paggabay at pag-iingat sa aming buhay. Nais po namin na kami po ay parating makasunod sa utos mo. Nang sa gayon, makamtan po namin ang kapayapaan at kasaganahan ng aming buhay. Panginoon, maraming salamat po. Nawa, pagpalain niyo po yung aming buhay, yung aming pamilya, at proteksyonan niyo rin po sila. Lord, salamat po sa itinuro nyo sa amin sa araw na ito. Nawa, maisabuhay po namin ito at magbigay ito kaluwalhatian sa inyo. Maraming salamat po sa lahat. Itinataas ka po namin. Ito po yung aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen! Ayan mga kids, so congrats! Kaya i-apply na agad ito mga kids ha. Makipagkasundo sa inyong kapwa. Okay? So ngayon, tayo ay dadako na sa ating memory verse. Huwag kalimutan na magkaroon lagi ng ating memory verse kada linggo. Alam nyo ba kapag kayo ay nagme-memorya, tatalas ang inyong isip, no? Yung brain nyo, yung utak nyo, mas gagaling pa kayo lalo. Okay? Kaya i-challenge nyo yung sarili nyo sa pag-memory verse natin. Okay? So, memory verse natin ay makikita natin sa Mateo, Kabanata 5, Talata 24. So, sabayan nyo ako mga kids sa Mateo, Kabanata 5, Talata 24. Lumakad ka at makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, pagkatapos ay bumalik ka at maghandog ng iyong kaloob. Mateo, Kabanata 5, Talata 24. Isa pa mga kids, Mateo, Kabanata 5, Talata 24. Lumakad ka at makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid, pagkatapos ay bumalik ka at maghandog ng iyong kaloob. Mateo, Kabanata 5, Talata 24. Ayan! So very good mga kids! Baunin ang bawat natutunan nyo at i-apply sa inyong buhay. By the way mga kids, ngayon ang ating second quarter recognition. So ibig sabihin, nakalipas na ang
6 na buwan. Kasi sa unang quarter ay may 3 buwan. So ngayon ay second quarter, kaya nakalipas na yung 6 na buwan. Kaya marami na kayong natutunan mga kids. So congratulations sa inyo sa mga nakakumpleto ng attendance, may mga rewards, di ba? So ayan, mamaya ipapakita natin yung ating mga certificates sa ating screen. At tingnan nyo, pwede nyo rin i-share yun mga bata, ipakita sa inyong mga parents. Kaya, congratulations mga kids! Ipagpatuloy lang yung pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag mapagod. Damahin yung pag-ibig ng Diyos, okay? At i-apply yung bawat inyong natututunan. Kaming mga teacher nyo, nandito lang kami parati sa inyo para tulungan at gabayan kayo pagdating ng spiritual na inyong buhay. Okay mga kids? Kaya magpatuloy lang mga kids, okay? See you next time! God bless you! Bye-bye! To follow Jesus, to go where He may go. Now undivided, I live to worship. My heart is His alone. I will not cease to praise His name. My life's been changed by His grace. I'm following Jesus. I'm following Jesus. I'm following Him today. I'm following Jesus. I'm following Jesus. I'm following Him today. You guys sound awesome. Let's sing the next verse. I have decided to be His witness, to take a stand for Him. There's nothing better, there's nothing greater than a life with Him. I will not cease to praise His name. My life's been changed by His grace. I'm following Jesus. I'm following Jesus. I'm following Him today. I'm following Jesus. I'm following Jesus. I'm following Him today. The cross before me, the world behind me. I fix my eyes on Him, my Creator, my living